Ito, napansin ko lang. Para tayong pulubi, nagsisimba tayo. We are worshiping the God of the universe. Tapos parang kinakawawa natin. Meron pang basket. They pass around pouch or hat, yung sombrero or offering plate. Ganon ba? Ganon ba tayo? Matigas ba tayo kapag ang Panginoon na ang pag-usapan? Ang gumawa sa'yo? You let somebody to collect money from you? No! Additional manpower yun sa church. Idaan yan sa GCash. Ginagawa na nga ng paraan para to make our life easy. Pinapahirapan nyo tuloy eh. GCash. Bank-to-bank transfer. Wag nang maglagay ng offering plate dyan. Or sa church, doon sa likod, pag entrance, nandun ang box. Ilagay mo yung tithe mo, yung offering. For the Lord, for God, not for the church. Kawawa naman yung nagtatrabaho sa simbahan. They need to eat. They need something to survive. Di ba? So, pera ang kailangan. Dahil para sa Panginoon yan. Ayaw ko kasing parang kinukulikta na ginagawa niyong pulubi ang Panginoon na ang pasalamat ay nasa Kanya lahat. Kung wala kang pera, parang mahiya ka na dumaan ng offering plate dyan, wala kang mabigay. Nagbigay ka ng 20, tapos may change doon na 10, kinuha mo pang 10. Ganun ba? Kinakawawa natin yung Panginoon. Huwag niyong subukan yan. Masisira ang buhay mo. How would you expect God gives you blessing, answers your prayers, na maramot ka eh. Ganito na lang, churches. Mabuti pa doon sa London Champion Life Center. Doon sa London City, Ontario Province, Canada. Yabang, no? Ang ganda doon. Nandun naka-flash sa widescreen ang telephone number or number ng bangko. Ayan. Doon ka magbigay. Doon ka magbigay sa bangko. Bank transfer. See? GCash number. Di ba much better? Parang kinakawawa kasi natin yung Panginoon. Parang ayaw nating magbigay. Pasalamat ka sa Panginoon. Bago ka umalis ng bahay, magsisimba ka nga. Naka-ready na yung ibigay mo. O wala kang maibigay, punta ka lang doon. Walang nakikialam sa'yo. Dahil you have the communication sa God at saka sa'yo, sa atin. Huwag pakitang tao na alam mo naman ang meaning ng hypocrite eh. Nagkukunwari. So to protect others, GCash, bank to bank, or kung anong sobre ang malagyan mo doon sa entrance ng church or sa tabi ng upuan. Siyempre nakalock yan, Philippines to. May susi yan. Baka dukutin. Yan mahirap sa atin eh. Yun, di ba? I-insert ko dito. Bakit maraming magnanakaw sa Pilipinas?
bakit maraming magnanakaw? Yeah, dun sa Japan, mga bike, gumamit ka lang ng bike. Yun, kunin mo lang sa tabi kung ayaw mo na maglakad. Sa Pilipinas, pag mayroon ganun, nawawala, ang mga bisikleta, inuuwi. Pag mga, may suggestion kasi ako, daily, night and day, siyempre may solar tayo, advantageous tayo na may solar power tayo. So that will provide lights sa mga daan, kasi pag may mga kurbada, may mga construction, ang early warning natin day and night. Pag araw, may yellow flashing light. Pag gabi, gagamitin yung solar. O yun. Dito sa atin, mayroon, kaya lang kung saan yung construction, doon ilagay yung early warning. Hindi, mga 100 meters before the construction site. Yan, para, or mga 50 meters sa area na may danger. Ngayon, pag ilagay mo sa Pilipinas yung mga solar light na yan sa daan o sa puno ng kahoy, dahil sa Pilipinas ilagay mo nga yan, hindi abot ng isang buwan na nakawin yan. Ha? Kalakaran ba sa mga Pilipino ang magnanakaw talaga? Kaya nandito lang ako Hindi ko na sinasabi na perfecto tayo, pero nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan eh. We were not the same old personality like before. Kasi sabi ng Holy Bible, pag tinanggap mo si Jesucristo, bagong buhay na yan. Yan ang start ng eternity. Kasi pag ayaw mo talaga kay Jesucristo, you are doomed to die and not to continue your spirit, ganyan, or your life to the other world. So, ako naniniwala, dito pa lang sa mundo, inaayos ko na ang buhay ko. Inaayos ko na.